pwesto na to kasi nung panahon din ni Yorme, grabe oh. Yung mga vendor po, nasa ayos po sila. Dahil nung panahon ni Yorme, hello mga kabungisnis! Welcome back again to another vlog. Ito po si Busilak's Diary. Hatid ang mukha ng balita. Dagupan tayo mga kabungisnis to Recto. As you can see, ang dami po mga vendor po dito sa site ng Pa-Dragon 8. And puro mga sasakyan nga rin po yung mga dumadaan. Sana isipin din ng ating mga vendor din po yung safety din po nila, lalo na yung ibang mga vendor may mga kasamang bata pa. Kasi nung nakaraan mga kabungisngis dito sa May Tondo, merong matandang naglalakad na sagasaan tigok po dahil sa kawalan ng bangketa. Then yung kalsada akupado, puro mga sasakyan pa naman yung dumaraan. Kaya sana ayusin din po etong na to, lugar din po na ito, dahil puro mga sasakyan nga rin po yung mga dumadaan. And mas pa nga, minsan may mga truck nga rin po, ayan, may bangketa na nga rin po na etong site na to, puro mga nagtitinda na nga rin po sa bangketa. Nung panahon ni Mayor Isko Moreno at nangangalaga si PCMS Gerardo Tubera ng Dagupan Outpost noon, wala pong mga vendor dyan sa bangketa. Malinis na madadaanan ng taong bayan po yan. Safe na daanan ng taong bayan, ika nga. Araw ng Sabado ngayon mga kabungisngis, at magwa 1 o'clock po ng tanghali dito sa Pilipinas. At tignan natin etong lagay po dito sa May Recto para sa ating Manila update. Para sa ating Manila update. At buti na lang walang traffic kasi usually pag hapon, which is given naman kasi may mga vendor nga po nagbababa ng kanilang mga paninda kapag I think mga 4 o'clock hanggang 6 o'clock nagbababa, kaya traffic nga rin po sa lugar na ito kapag hapon. At baybayin natin etong kahabaan ng Recto, at eto Ilaya tayo mga kabungisngis. Ayan, may mga nag-aantay na nga rin ng mga pasahero sa side ng Ilaya. And buti na lang mga kabungis, etong side ng Pabinondo na Center Island, buti na lang wala tayong nakitang mga vendor po, hindi inakupan ng mga vendor. Kasi dati ko maalala yung panahon ni Mayor Erap Estrada, itong lugar na ito, grabe, sobrang, para sa akin lang opinion ko lang po ito, para sa akin parang ang worst po ng Divisoria noon, yung tipong hindi mahulugan taktak sa dami ng mga nagtitinda nga rin po, at wala ka na rin madaanan dahil sa hirap. Yung tipong makikipag-away ka pa sa mga nagtitinda, kahit na nakikiusap ka ng dumaan, hindi ka talaga makadaan dahil nga po sobrang sinarado na nga rin po ng mga vendor nung panahon ni Mayor Erap Estrada. And nung dumating si Mayor Isko Moreno, sobrang, parang feeling ko nga nun nung si Yorme, hulog ng langit. Sobrang laking, may nagtitinda na rin pala dito, dati wala yan. Sobrang laking kaginhawaan para sa mga tulad natin na nagpupunta po dito sa Divisoria. Kasi nakakalakad ka na ng maluwag, kahit tumambling-tambling ka nga, ika nga nun pwede kang tumambling sa luwag, then pwede kang mag-alahas. Noong panahon ni Mayor Isko Moreno yan pwede kang mag-alahas dahil yung kapanatagan mo, dahil yung mga kapulisan din po nakabantay, sila Sir Jerry Tubera, then talaga mahahabol sa sobrang luwag nga po nung panahon ni Yorme. At konting araw na lang mga kabungisngis, 2 weeks na nga lang yata makakasama na natin ang ating butihing Mayor Isko Moreno. Can't wait sa mga magagandang project, magagandang gagawin niya sa Maynila, at sa mga ibibigay niya sa ating mga lolo't lola, dahil ayun sila,
ang pinakamamahal ni Yorme. Ang daming mga basura po dito sa side na to, mga kabungas. So babaybayin natin yan, tignan natin yung side na yan sa Recto pa Binondo side. Ito pong side na to, Recto Tondo side naman po etong binabaybay natin. Then iikot tayo, mga kabungas, para makita nyo yung itsura naman dito sa Binondo side. Ayan, sa tingin ko naman walang nagkakating trip dahil tuloy-tuloy nga po yung mga sasakyan. Pero pag tungtong yata ng 4 o'clock, kasi usually kapag nagbablog nga rin po tayo dito, tungtong ng 4 o'clock, 5 o'clock, may mga nagkakating trip na nga rin po sa dami ng mga nagbababa ng kanilang mga paninda, hindi na kinakaya nga rin po makausad. At comment kayo, mga kabungis, sa pag-upo ni Mayor Isko Moreno sa June 30, 12:01 PM kung hindi ako nagkakamali. Ano po pa yung mga gusto nyong, parang lasing ako magseta. Ano po ba ang mga gusto nyo po pang gawin na pagbabago dito sa Maynila ni Yorme? Anong palagay nyo, mga kabungis? Pag-upo ba ni Yorme, magba-back to zero ba siya? Dahil sa mga nakita natin dito sa Maynila ng mga nakaraang natin, Manila update po natin, at lalo na dito sa natin, makikita natin kapag lumiko naman tayo sa Binondo side ng Recto, dahil ang dami po mga basura na nakita ko kanina. Dagdag ko lang, mga kabungis, please subscribe na rin po kayo dito sa ating channel, Busilaks Diary, and click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa balita dito sa ating mga ginagawang pag-update dito sa Maynila. And follow nyo po ako sa aking Facebook page, Busilaks Diary. Ulala, daming basura, yun o, kitang-kita. Ano kayang sa loobin ng ating mga dito, mga driver ng tricycle, dahil nga nasa tabi nila yung mga basura nga rin po dito. Bakit kaya? Ano kayang nangyari? Bakit kaya ang daming mga basura lagi dito kapag nagpupunta tayo? Kahit na tanghaling tapat, ang dami pa rin mga basura. Hindi ako sanay. Kasi nung panahon ni Mayor Isko Moreno, kapag dumadaan tayo dito para sa Manila update din natin, malinis po ang lugar na to. Walang mga basurang naiiwan. Dahil pagtungtong ng 6 o'clock, malinis na nga rin po itong kahabaan ng Recto. Then 7 o'clock, flashing naman po ang kasunod. Kaya sabi ko nga dati, paggising sa umaga, pagpupunta na dito, galing pagtatrabaho na, yung mga commuters, papunta sa kanilang mga trabaho, malinis na malinis, maaliwalas, mabango ang kanilang madadaanan po dito sa Recto. Ba't kaya naging ganito? No idea tayo, mga kabungis, dahil hindi rin naman tayo bumababa para magtanong-tanong din po. Kasi yung mga vendor din po dati, dagdag ko lang, nung panahon ni PCMS Gerardo Tubera ni Yorme dito sa Recto, meron silang mga plastic. Then yung mga vendor din po, sila na mismo yung iba or yung lahat na nga rin po, na nagtatapon ng basura nila sa truck. And nandito naman po yung truck ng basura para mag-collect nga rin po. Ayan, no. Hindi ko lang alam kung anong truck to, Phil Eco ata lang at hanap tayo ng madaraanan natin. Then kapag maintain na lang ginagawa ng ating mga naglilinis po, shout out din sa ating mga masisipag na naglilinis po sa Divisoria na sweeper. Salamat din po, kahit na mainit ang panahon, mainit, umaambon, tuloy po yung mga pagtatrabaho nyo ng panahon ni Yorme nga rin po. Talaga minemaintain talaga nila yung kalinisan. And hanggang naman ngayon po yata.
magwa 1 o'clock na po ng tanghali dito sa Pilipinas. Hello sa mga viewers natin sa ibang bansa. Ang dami pa rin pong mga basura. Talagang may hahambing mo talaga nung panahon ni Mayor Isko Moreno na mayor ng Maynila. At ngayon na mayor si Mayora Hani Lacuna. No offense kay Mayora, pero kung di alam ni Mayora to, ang dami pong basura sa side na ito. Kasi nung panahon ni Yorme, ang linis-linis po ng lugar na ito, wala kang makikita kahit na anong basura. Nung panahon ni Mayor Isko Moreno, 6 AM pa lang po malinis na po itong kahabaan ng rekto. No idea po tayo, pero bakit kaya ang dami pong basura sa pwesto na to? Kasi nung panahon din ni Yorme, grabe yung mga vendor po, nasa ayos po sila. Dahil nung panahon ni Yorme at ayun ito pa kabila PCMS Gerardo Tubera, nung sa kabilang side naman po, Tondo side, ito Binondo side po ito Ang alam ko, grabe yung basura Yung mga basura nga rin po, nasa plastic, at yung mga vendor na rin po ang nagtatapon ng kanilang mga basura sa truck. Pero ngayon po, ayun, nakita nyo naman sobrang dami at nakahambalang pa yung doon, ang batawag doon, box. Ano idea, nasa dulo ng dila ko. Pasensya na. At sana ma-actionan po itong side na to, dahil kapag dadaan po tayo dito, kahit na tanghali na rin po, ang dami pa rin pong mga basura. At dagdag ko lang rin po sa mga nagtatanong na viewer din po natin, malapit na po ang ating butihing Yorme, Mayor Isko Moreno. Sa June 30, mga kabungis-ngis, makakasama. Grabe! Punong-puno ng basura. I don't know why. Pero 1 o'clock na, bakit kaya ang dami pa rin mga basura dito sa side na to na hindi pa nakokolekta? Pero hindi ako magtuturo nagtatanong lang po ako dahil sobrang dami po ng basura pa ng 1 o'clock na po ng tanghali dito sa Pilipinas. And daanan nga rin po natin etong mga lugar po dito sa may rekto. Tingnan din po natin kung may mga basura pa rin po sa mga side po na yan. Ayan may mga basura pa rin pala. And mayroon naman po yan po yung mga garbage collector po na nagko-collect po ng mga basura. Pero nung panahon ni Yorme, pasensya na kung puro panahon ni Yorme kasi nung panahon ni Yorme, pag ganitong oras wala na rin pong yung mga basura din, mga nagko-collecta. Puro na lang, yung ating mga nagwawalis po, street sweepers, puro na lang po sila, maintain na lang po ng kalinisan ng mga panahon ni Yorme.